Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay magluluto tayo ng merienda. Gagawa tayo ng hotcake. Bali, ito yung ating mga ingredients na gagamitin. Ito yung ating gagawing takalan ng ating mga ingredient. Meron tayong isang itlog. Pagkatapos ito, milk powder. At gagamit din tayo nitong dried yes. Tsaka ito, gamit din tayo ng vanilla. Ito po ay baking powder. Yan. Baking powder yan. Binibili yan sa mga groceries na nakaripak na. Pagkatapos ito yung ating harina. Bali, first class na harina yung gagamitin natin. At 4 na tasa yung ating takal na gagamitin. So ito yung una. Ilalagay natin dito sa ating pitsil. Bali, may natira ako dati ditong harina, first class to. Ito yung ating gagamitin. Yan. Bali, pangalawa na po yan. Yan. Salin natin siya rito. Ito yung ating pang-4 na takal. Yan. First class po yan. Ayan, nakasulat dyan. First class na flour. Ayan. So, ito na yung ating pang-4 na takal. Ayun. Sa 4 na tasa na ginamit natin, itong tasa na ginamit natin, sa 4 na tasa, ay maglalagay tayo ng dried yes. Bali, 1 kalahati. Ito yung ating gagamitin. Ito kasi itong dried yes na to, kapag ito'y naparami, medyo aasim yung ating hotcake. Yan. So, yan yung una. Ngayon natin na konti. Ito ngayon yung kalahati. Yan, kalahati lang. Kalahati lang siya. Yan. Ilagyan natin ng tubig. Hahaluin lang natin siya. Halo lang ng halo. Yan, kapag siya tunaw na, set aside natin to ng 5 minutes. Yan. Ating bibiyakin yung itlog dito. Lagyan natin siya ng 8 kutsarang yan, sukal. Bali, was sugar yung gamit ko. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Para sa akin, okay na to kasi ayoko nang masyadong matamis. Kaya ang pamilya ko, kaya pag nagluluto ako, alam nila na medyo pagdating sa tamis, medyo matabang yung aking timpla. Ngayon, kayo na lang po ang bahalang magdagdag. Kung nais nyo na yung inyong hotcake ay matamis, sa inyo na po yun. Bali, dito ko inalagay yung aking vanilla. Yan. Kaunti lang yung vanilla, halos 1 patak lang. Kasi ito, pagka ito naparami, mapait. Ayan. So, yun, halos kaunti lang. Ayan, kaunti lang. Yun. Tapos, imimix natin siya rito. Ayan. Mix lang. Ang kagandahan lang sa ganito, kapag yung ingredient natin ay hinahalo na natin dito, tinutunaw natin, madali na siyang mag-mix dun sa ating harina. Kasi tunaw na siya eh. So, ayan, okay na. So, palibhasa ay 4 na tasa yung ating ginamit. Maglalagay tayo dito ng 3 kalahati. Ayan, baking powder. 1, 2, 3. Yun, kalahati lang. Maglalagay tayo ng 2 teaspoon na mantika. Ayan. Dito natin siya ilagay sa ating binating itlog. Ayan, 2. Ayun. Hahaluin lang uli natin itong ating mga ingredient. Ayan. So, ilalagay natin yung ating milk. Ayan, milk powder. Mimix na natin itong ating
mga dried ingredients para mahalong mabuti yung ating nilagay na baking powder tsaka gatas. Halo-haluin lang natin. Yan, pagka nahalo natin, ilalagay na natin ngayon yung ating mga pinimpla. Ito, ilalagay na natin yan. So ilalagay na rin natin itong ating dry yeast. Ayan, yung ating pinaghaluan, doon natin lalagyan ng tubig. Huwag muna natin siyang bibiglain ng tubig kasi once na dumami yung tubig natin at lumabnaw yan, pangit yung kalalabasan. Kasi kailangan tama lang yung timpla ng tubig natin eh. Hindi siya malapot, hindi naman siya malabnaw. So yan, sa pagdadagdag, unti-unti lang, pakikiramdaman lang natin yung kanyang texture kung okay na. Yung mga tagiliran, kailangan to tansyahan lang to eh. Ang pinagbabasihan ko dyan yung texture ng ating harina. Kung hindi siya masyadong malapot, hindi siya masyadong malabnaw. Ayan o, wala nang namumuti o. Ibig sabihin nahalo na lahat. Ito na ngayon ang magiging texture niya. Ayan o. Mabilis yung kanyang bagsak. Ayan o. Medyo mabilis. Ayan. Ayan, okay na yan. Basta ganyan. Kapag yan ay napalapot masyado, ay napalabnaw masyado, hindi na maganda yung kalalabasan. Parang magiging rubber siya. Pero pagka ganito yung texture niya na medyo malapot na, ayan o, katamtama lang yung bilis niya, hindi yung mabilis na mabilis. So okay na yan. Ngayon ang gagawin natin, i-rest natin siya ng kahit na mga 5 minutes. Yan, 5 minutes lang, babalikan natin yan. Ito natin ilalagay yung ating hotcake. Kumuha lang ako ng dahon sa labas. Hinahala natin yung apoy natin kasi masusunog siya eh. Yan, katamtaman na yan. Hinilaan ko. Ganyang kahina lang dapat yung apoy natin. Tapos bubudburala natin ng mantika, cooking oil. Yan. Tapos haluin lang natin to. Kakalat natin siya sa tabi kasi pagbabaligtad natin minsan hindi natin nakukuha yung gitna eh. Yan. Hahaluin lang uli natin siya bago natin siya ilagay. Tapos paglalagay na tayo. Yung katamtamang laki lang. Pag nagluluto ako ng hotcake, tinatakpan ko siya. Yan. Tingnan natin. Yun. Kapag ganyan pang itsura, hindi ko pa yan babaliktarin. Hahayaan ko lang. So, titingnan natin yung kanyang loob o yung likod. Kung pwede na. Ayun. Yan. Tapos takpan. Isod uli natin dito sa gitna kasi may isod, kaya yan ang kagandahan kapag yung ikinakalat natin yung mantika para pagbaliktad natin sumala. So tingnan uli natin kung ano nangyari din sa ating binaligtad kanina. Ayun oh, ang ganda oh. Yan, okay na yan. Ayun. Sabay takpan ulit natin. Bigyan natin siya ng 30 seconds. Baliktarin na natin. Medyo napalaki. Ayun o. Baliktarin natin. Ayun, umuusok-usok. Kapag kasi tinatakpan natin, maganda ang luto. Ayan, nakita nyo, umuusok-usok siya eh. Pag ginaalis mo yung takip, o ayan o. Okay na yan. Lagay natin doon. Ayun. Ay, ganun lang. Paulit-ulit lang na ganun. Tapos takip. Ang paglalagay po ng mantika ay dun sa unang lagay lang natin. Yung unang salang natin. Yung mga susunod na salang natin, hindi na natin siya lalagyan ng mantika. Tama na yun. Sapat na yung mantika na inilagay natin. Bali kung ano yung ating sinimulang init,
Yun na rin hanggang sa huli, hindi natin i-adjust yung kanyang apoy para hindi magbago yung itsura ng luto natin. Kung ano yung ating nasimulan, hanggang sa matapos yung pagluluto natin, ganun na lahat ng init natin. Ayan o. Yun. Kaya ang itsura ng hotcake natin pare-parehas. Hindi siya magbabago ng kulay kasi nga yung apoy natin hindi nagbago. Pansinin nyo yung bagsak ng ating hotcake. Oh, yan o. Yan o. Ang ganda ng bagsak niya o. Ayan o. Kumakalat siyang kusa. Ayan o. Oh. Yan. Hindi siya mabilis. Pati yung pagkalat niya dahan-dahan. Siguraduhin lang natin na nasa gitna yung ating hotcake sa apoy. Yan, kapag ganyan na yung itsura niya, sisimulan natin yung balibalik ta rin dito sa tabi. Unti-unti, kasi hilaw pa yung ibabaw niyan eh. Bago-bago akong nagluluto nito, kaya lagyan ko pa ng timer. Doon ako sa seconds na tingin. Kaya lang, palibasa ay napakabilis ng seconds. Nung nagtagal, hindi ko na tinignan doon. Tinatansya ko na lang. Pag nakita kong, ayan, lumubo ng ganyan yung ibabaw, baliktarin ko na yan. Yan. Sinusundot-sundot ko lang sa mga tagiliran. Sabay, ayun. Ganon. Ayan o. Yun o. Parehas na parehas yung kanyang harap at saka yung likod niya. Ayan o. So, ito na yung ating finished product. Tingnan nyo. Musok-usok pa yan. Pantay na pantay. 1, bilangin natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Yung ating naging hotcake. 11 pieces. So, tingnan natin. Yung kanyang lambot. Ayan, napakalambot niya. Ayan o. Tapos, pag binuksan natin yan, ayan o. Tingnan nyo yung loob niya. Ayan o. Nagbubula-bula. Ayan, para siyang tinapay. Ayan o, nagbubula-bula siya. Ayan, ganyan siyang kalambot. At saka ang bango. Ang bango, palibasa nga tama yung ating ingredients. Yung ating nilagay na mga ingredients. Napakabango niya. Hindi siya mapait. Kasi yung naparaming baking, mapait. Tsaka yan. Pero ito, ang bango. Ayan o. Tapos ang lambot pa. Ayan. Ang lambot niya. Ayan o. Ang ganda ng texture niya. Talagang pag hinawakan mong gano'n, ayun, lumuloy-loy siya, ayun. So, ganyan lang po maggawa ng hotcake. Maraming pong salamat. Yan ang ating hotcake sa umagang to. At sasabayan natin ng isang napakainit na kape. Marami pong salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking mga video. At sana ay nakatulong din sa inyo itong aking ginawang hotcake para kung gusto niyo magawa po ng merienda. Ganun lang kasimple maggawa ng isang napaka-fluffy at napakalambot na hotcake. Ingredients na ginawa natin, sundan lang po ninyo. Magkakatalo po yan, tatandaan natin sa tubig. Pagka po naparami ang tubig, hindi maganda yung texture. Kaya na kailangan katamtaman lang yung tubig. Di baling medyo kulangin ng konti dun sa ating ginawang hotcake kanina. Huwag lang susubra doon. Di baling makulangan siya ng konti ron. Okay ang magiging texture niya. Maraming pong salamat. God bless po at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Maraming pong salamat. God bless po.